So, ang aaral na natin ngayon ay tungkol sa tao. Man is a tripartite being. Ibig sabihin ng tripartite being, ang tao ay composed ng tatlo. Ano yun? Body, soul, spirit. Okay? So, karamihan ng mga kabataan nakapokus sila sa body. Ibig sabihin, mahalaga sa kanila kung anong hairstyle nila, kung anong makeup na gamit nila. Ngayon, mga 14 pa lang, mahusay na mag-makeup, no? Ibang klase na talaga ang panahon ngayon. Concerned sila sa anong itsura nila. Okay? Lahat yon puro tungkol sa body. Ngayon, anong uso na pantalon ngayon? Masikip o maluwag? Maluwag. Pero nung panahon namin, uso masikip, pasikipan. Pero ngayon, puro maluwag yung mga pantalon ninyo. Mga tao ay concerned masyado sa body. Mamaya siguro pagkatapos ng youth jam, kasama mo ang friends mo at kakain kayo sa labas. Magko-conquerors kayo kung bukas yung conquerors or magmamakdo kayo. Yun ay pagkain. Yun ay patungkol din sa body. Diyan ba kayo mga kapatid? Hindi lang body ang mahalaga, soul din. Ang soul ay composed of mind, will, and emotion. Sabi ni Jesus na mahalaga ang soul. Matthew 10:28, tignan natin to. Do not be afraid of those who kill the body but cannot kill the soul. Malalim yung sabi ni Jesus. Sabi niya, huwag kang matakot sa kayang pumatay ng katawan. Matakot ka dun sa kayang pumatay ng kaluluwa mo. Malalim yung sabi ni Jesus. Rather be afraid of the one who can destroy both soul and body in hell. Sa verse na yan, pinapatunayan ni Jesus na may totoong hell. Hindi siya kathang-isip lang. Okay? Pag sinabing kathang-isip, gawa-gawa lang. Si Jesus ay hindi nagsisinungaling, hindi siya nagjo-joke. Sabi niya na may totoong hell. Mark 8:36, sabi ni Jesus, what does it profit a man if he gains the whole world and lose his soul? Sabi ni Jesus, anong mapapala ng tao pag nakuha niya yung buong mundo, pero naiwala niya yung soul niya? Wala siyang napala. Anong makuha yung buong mundo? Sumikat siya? Yumaman siya ng todo? Nagkaroon siya maraming friends, naging siyang influential na tao, naabot niya mga pangarap niya, marami siyang property, nabili niya lahat ng gusto niya, nagawa niya ang mga gusto niyang gawin, nag-gain niya yung buong world. Sabi ni Jesus, sayang naman kung nag-gain mo yung buong world pero naiwala mo yung kaluluwa mo. Ano ibig sabihin ni Lord Jesus na maiwala mo yung kaluluwa mo? Ang soul kasi will either spend eternity in heaven or in hell. Ang soul ay valuable. Ito ay important. Ang soul kasi ay eternal. Ibig sabihin ng eternal, hindi matatapos yung soul mo. Yung totoong ikaw sa loob ng katawan na yan ay hindi matatapos. Buhay ka. At meron tinatawag na langit at impyerno. At pag binasa mo ang Bible, wala kang mababasang purgatorio. Na pag may namatay kang kamag-anak, ay ipagdasal natin siya para umangat ang kanyang kaluluwa, mapunta siya sa langit, magpamisa tayo at pagdasal tayo. Walang ganun sa Bible. Wala. Ang sabi ni Jesus, sabi ng Bible sa Hebrews 9, minsan lang mamamatay ang tao pagkatapos ay huhusgahan na siya. Haharap na siya sa judgment. Ibig sabihin, yung huling hininga ko dito ay unang hininga ko sa eternity. At ang tao ay either mapupunta sa impyerno o sa langit. Nakakakilabot kasi ang impyerno ay puno ng apoy na hindi nauubos. Sabi ni Jesus yan. Sino dito napaso na? Tignan mo yung parang syudad na punong-puno ng apoy. Sabi ni Lord Jesus, na walang tigil ang apoy dyan. Hindi nauubos ang apoy. Walang bumbero dyan. Ibig sabihin, piniprito ka dyan ng walang tigil. Sabi ni Lord Jesus na mga uod dyan na hindi namamatay. Yung mga uod, alam mo yung mga nasa basurahan, yung mga kulay puti. Alam mo yun? Yung kinakain yung mga nabubulok na hipon, na karne na baboy, ganyan. Yung mga kulay puti, mga magots, ay puno ng uod sa impyerno. At sabi ni Jesus, hindi namamatay yung mga uod doon. Sabi ni Lord Jesus, ang impyerno ay lugar ng torment. Pag sinabing torment, para ka na to torture. At alam mo, sabi ng tao kaya Mang Abraham, Amang Abraham, ipadala mo naman yung kasama mo dyan, pabalikin mo sa earth. Warningan niyo yung mga kapatid ko na wag pumunta dito kasi natuturmento ako dito. Meron ako mga kapatid sa earth. Ibig sabihin yung tao sa hell, nakakapag-isip pa din.
Hindi ka doon parang patay na pusa na nilibing sa lupa at wala na. Hindi. You do not cease to exist. Nandoon ka pa rin. Buo pa rin ang 5 senses mo doon. Nakakakita ka, nakakaramdam ka, nakakarinig ka, at napapasok ka. At may isang nakakalungkot sa impyerno. Sa impyerno ay walang isang patak ng tubig. Isang patak ng tubig sa dila ay sobrang halaga para sa mga tao sa impyerno, pero wala kahit isa. Alam mo ba, ng impyerno ay lugar ng pagpaparusa. Ito ay eternal damnation. Ibig sabihin ng eternal damnation, walang hanggang kaparusahan. Hindi ginawa ng Diyos ang impyerno para sa tao. Ginawa niya ang impyerno para sa demonyo. Hindi para sa tao. Mabuti ang Diyos, mahal ng Diyos lahat ng tao. Kahit na ang lahat ng tao ay nagkasala, sabi ng Romans 3:23, ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Sino dito ang nangopya na? Boom. Sino dito ang nangupit na? Sino dito ang nainis na sa kapwa? Sino dito nang batok na, nanampal na, nangurot na, nagrebelde na sa magulang? Pati pagmumura, alam mo ba kapatid, pati yung pagmumura, sabi ni Jesus, mapupunta ka sa impyerno pag sinabi mo sa kapwa mo, ULOL ka. Sabi ni Lord Jesus sa Matthew chapter 5, impyerno punta mo kapag ka sinasabi mo yun. Alam mo, maaaring good boy ka, good girl ka, pero alam mo sabi ni Jesus, pag ikaw tumingin ka ng may malaswang pagnanasa sa isang tao, wala ka pang ginagawa, nag-isip ka lang. Alam mo sabi ni Jesus, nangangalunya ka na, mabuti pa, dukutin mo yung isa mong mata na mapunta ka sa langit na isa lang ang mata mo, kaysa dalawa yung mata mo, mapunta ka sa impyerno. Ganun ka seryoso si Lord Jesus. Hindi siya nananakot, pero ayaw ka niya mapunta sa hell. Seryoso si Lord Jesus. Marami siyang pangangaral tungkol sa impyerno. Pero hindi niya ginawa yung hell para sa tao. Ginawa niya yung hell para sa demonyo. And guess what? Kung tayo nagkasala na, hindi man tayo mangkukulam o killer, pero nagkasala na tayo, sabi ng Romans 6:23, for the wages of sin is death. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kuya, pagpunta mo sa SM kunyari, kumuha ka ng mga sapatos doon, rubber shoes, leather jacket, at pants, ganyan. At hindi mo yung pwedeng ilabas sa SM nang hindi nagbabayad. Tama ba? Kung hindi, anong tawag sa kanya? Pag lumabas siya nang hindi nagbayad? Shoplifter. Nanakaw. Hindi pwede yun. Lalo na yung buhay natin dito sa earth. Dapat mong pagbayaran lahat ng mga ginawa mong kasalanan. Dapat. For the wages of sin is death. Hindi mo pwedeng bayaran ng pera mo. Hindi mo pwedeng bayaran ng grades mo. With the highest honors, oh Lord, with the highest honors. Hindi mo mababayaran yun ng grades mo. Pero ang bayad daw doon ay kamatayan. But the gift of God is eternal life in Christ Jesus, our Lord. Ibig sabihin, ng tao ay papunta sa impyerno dahil siya ay makasalanan, pero pwedeng hindi ka mapunta sa impyerno kasi yung Diyos gusto kang bigyan ng regalo. At ang regalo na to ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Jesus. Sabihin ko sa iyo, walang relihiyon, walang mabuting gawa ang kaya magdala sa iyo sa langit. Si Jesus lang. Sabi ng John 14:6, I am the way, sabi ni Jesus, the truth and the life. No one comes to the Father except through me. Siya lang yung daan. Ba't siya lang yung daan? Alam mo kung bakit? The wages of sin is death. Dapat tayo mamatay. Pero alam mo ba, si Jesus ay namatay kasi binayaran niya yung parusa ng kasalanan natin. Sabi ng John 3:16, for God so loved the world that He gave His only Son, that whoever believes in Him will not perish but will have everlasting life. Sabi mo, bro, naniniwala naman ako kay Jesus eh. Alam ko yun, di naman ako anti-Christ, di naman ako atheist, no? Pero alam mo, hindi basta maniwala ka na, may pusa, may aso, may kalabaw, may elepante, may tao, may presidente, ganun. Hindi ganun yung ibig sabihin ng John 3:16. Ang ibig sabihin ng John 3:16, whoever believes in Him ay buong pagtitiwala mo sa ginawa ni Jesus dun sa krus. At ano sabi ng Bible? Whoever believes in Him will not perish, but will have everlasting life. Alam mo, ayaw ng Diyos na mapunta ka sa impyerno. Nakita ng Diyos lahat ng kasalanan natin, pero gusto ka niyang patawarin. At meron ng kapatawaran para sa ating mga kasalanan. At yun yung binuhos ni Jesus na dugo doon sa krus. Amen? Mahalaga ang pagsisisi. Kailangan mong pagsisihan ng mga kasalanan mo. Kasi pag hindi ka nagsisi, mapupunta ka sa impyerno, kahit binayaran na ni Jesus yung ticket mo papunta sa langit, pupunta ka pa rin sa impyerno pag hindi ka nagsisi. Ano yung pagsisisi? Tingin dito.
Pagsisisi ay pagtalikod sa kasalanan. Lalayuan mo na yung kasalanan. Kaya ko ba yun? Kaya mo yun. Kasi ibig sabihin ng paglayo sa kasalanan ay paglapit kay Jesus. Ang lahat ng lumapit kay Jesus na may pusong nagsisisi ay pinapatawad niya. Mahalaga yung pagsisisi. Mahalaga rin yung pananampalataya mo kay Jesus. Sabi ng John 6:47, sabi ni Jesus, "Verily, verily, I say unto you, he who believes in me has everlasting life." Sino gusto ng everlasting life? Na regalo ng Diyos. Napakabuti ng Diyos, biro mo. Hindi ka niya paparusahan. Kasi binayaran niya ang parusa ng kasalanan mo. Amen. Gusto ng Diyos ang lahat ng tao ay maligtas. Kaya ka nandito sa youth jam ngayon. Alam mo kung bakit? Shhh, dito ang tingin. Kasi, unang-una gusto kayo ligtas ng Diyos. Kung gaano tayo karami dito, siguro 200 tayo. Dito ang tingin, wag doon. Dito. Kasi naman eh. Hindi. May tunog na? Okay. Upo. Sige na. Dito na ang tingin. Alam mo, siguro kung 200 tayo dito, gusto ng Diyos lahat tayo ay mapunta sa langit. Pero hindi natatapos doon. Yung iba dito, matagal ka na nagsisimba. At alam mo, gusto ng Diyos na mangyari, gusto niya magikang snatcher. Sabi mo sa katabi mo, gusto ng Diyos magikang snatcher. Dali! Sinabi niyo ba? Pumunta kami sa youth jam, sabi nung nagtuturo doon, gusto ng Diyos magikang snatcher. Sabi ng Jude 1:22, "Be merciful to those who doubt." Next. "Snatch others from the fire." Snatch others from the fire. Alam mo, kapatid, pag may sunog, alam mo, seryoso ang mga tao, hindi ka ganito pag nagkasunog. Shh, tingin dito. Hindi ka ganito pag nagkasunog. Ay, may sunog. Ay, selfie muna ako. Magla-live ako, Facebook live. May sunog dito ngayon sa ano. Alam mo, hindi ganyan mag-isip ang matinong tao. Ba't ka ganyan-ganyan ka pa? Anong punto? Ipapost mo? Bakit? Pag may sunog, seryoso ka. Tama ba? At alam mo, sabi ni Lord, snatch others from the fire. Ano yung snatch? Mabilis. Bilisan mo. Hablutin mo. Hello? Diskartehan mo yung hindi niya halata. Dukutin mo siya. Dukutin mo siya. Agawin mo siya sa bunganga ng impyerno. Yung mga taong nang-i-snatch, seryoso yun sa buhay. Alam niyo ba yun? Yung mga taong nag-i-snatch, seryoso sa buhay. Kasi, pag tinanong sila, kaya ako nag-i-snatch, kasi mahal ko pamilya ko eh. Ito kinabubuhay ko eh. Mabuting tao na kaya ako nang-i-snatch. Yun na sa tingin nila. So, may purpose kung ba't sila nag-i-snatch. Gusto nila mabuhay. Ngayon, ba't gusto ng Diyos na magiging snatcher ng mga tao? Kasi, ayaw ng Diyos na may mapunta sa apoy ng impyerno. Hello? At kailangan mong galingan. Kailangan mong bilisan. Lahat ng snatcher, mabilis gumalaw. Bakit? Kailangan nilang ma-achieve yun. Yung goal nila. At alam mo, sana bilisan mo. Kasi maaaring yung classmate mo o yung schoolmate mo ay nagbabalak na magpakamatay. May mga ganon. Nakita mo siya mag-post sa social media na malulungkot at puro tungkol sa kamatayan at mga death metal at mga nakakatakot. Bilisan mo. Hello? Nakita mo yung classmate mo na nakatulala lang palagi, sobrang lungkot niya. At minsan nakita mo siya, umiiyak siya. Bilisan mo. Hindi mo alam, saglit lang yung buhay ng tao. Magugulat ka, kapatid. Minsan pag nakakakita ko ng mga taong yung binuburol na, tinitignan ko, alam niyo ba yung kung kailan siya nabuhay, kung kailan siya pinanganak at kung kailan siya namatay. Tapos compute agad. Gano'ng katanda yung taong yun? Nakakagulat kasi maraming bata. Meron, minsan mga grade 8 lang, grade 9 lang, namamatay na agad. Ibig sabihin, kailangan mong bilisan, snatch. Hablutin mo, agawin mo. Quickly. Malakas dapat ang loob mo, madiskarte ka. Urgent kasi yun, biglaan ang kamatayan. Mabilis, parang bumbero na may i-rescue. Intentional. Sinasadya. Ibig sabihin, papasok ka sa school, meron kang baon tracks. Papasok ka sa school, nag-pray ka bago pumasok. Lord, gamitin niyo po ako sa mga taong papunta sa apoy na mas-snatch ko sila, palayo sa apoy. Ibig sabihin, sinasadya mo. Hello? You make a way when there seems to be no way.
Huwag mo lang isipin yung mga churchmate mo, na friends mo, at masaya kami sa youth jam at sa church. Isipin mo din yung mga classmates mo na maaaring nasa bisyo sila, pero mahal sila ng Diyos. Hindi galit ang Diyos sa kanila. Makinig. Maring malaman mo yung classmate mo, sobrang dumi ng buhay niya. Grabe naman tong lifestyle na to. Sobrang grabe. Parang kinikilabutan ako. Masyadong parang hindi na marangal yung pamumuhay niya. Mahal siya ni Jesus. Iyayin mo siya sa youth jam. Pag-pray mo siya, snatch him from the fire. Amen! Ito ang panahon, gusto ng Diyos magiging soul winner. Sabi mo, soul winner. Ano ibig sabihin ng winner? Panalo. Lahat ng naging winner, lumaban. Lahat ng naging champion, lumaban. Kailangan mong maging soul winner, kapatid. Ikaw na matagal na nag-church dito, panahon na parang bumuo ka ng cell group. Kaya tagal mo nang umuupo. Ilang taon ka nang umuupo. Anong hinihintay mo? Rapture. Panahon na para ayain mo yung mga classmate mo, mga kapitbahay mo sa youth jam para marinig nila ang tungkol kay Jesus. Amen? There's nothing to be ashamed of. Wala namang nakakahiyang ibahagi si Jesus. Si Jesus dun sa krus ay hindi nahihiya. Nakaubad siya, puno ng pasa, sugat, nilatigo siya, dinuraan siya, nilapastangan siya, at lahat yun ay ginawa niya kasi mahal niya tayo. Tama ba yung word ko? Hindi niya inalintala yung kahihiyan doon sa krus. Sabihin, binaliwala niya. Alam mo kung bakit? Nakita ni Jesus yung nasa likod ng krus. At nung makita niya yung nasa likod ng krus, humayo siya. Alam mo kung anong nasa likod ng krus? Ikaw at ako. At ang iniisip ni Jesus, pag ito tinuloy ko, langit sila lahat. Hindi sila mapupunta sa impyerno. At yun ang gusto ng Diyos na ibahagi mo. Sabi ng Romans 1:16, "For I am not ashamed of the gospel of Jesus because it is the power of God for the salvation of everyone who believes." Hindi mo alam, yung sasabihin mo sa classmate mo na, alam mo, mahal ka ni Jesus. Hindi mo alam, grabing lakas ng impact noon sa puso niya. Hindi mo alam, lungkot na siya sa mga kasalanan niya, tapos wag mo siyang digdigin na yan kasi ikaw kasi, yan, ganyan kasi, hindi ka maka-Diyos kasi, magbago ka na, ganyan ka. Hindi. Sabi mo, alam mo, mahal ka pa rin ni Jesus. Hindi mo alam kung gaano tumalab yun sa puso ng isang tao na malayo sa Diyos. Hindi mo alam kung ano mga tumatakbo sa utak nila na gusto ko na magpakamatay, sobrang sama ako, nalulungkot ako, dami kong problema, kung mahal ako ng Diyos, ba't ganito, ganyan ako? Hindi mo alam tumatakbo sa utak nila. At pag sinabi mo, alam mo ba, mahal ka pa rin ni Jesus. Hindi ako perfect, pero alam ko, mahal din ako ni Jesus. Alam mo, kailangan mong buksan ng bibig mo. Be vocal. Panahon na para maging aggressive. Compel them to come. Pilitin mo silang pumunta sa youth jam. There's still a room at the cross for them. Meron pa, everybody's welcome. Lahat ay pwedeng lumapit kay Jesus. Ano mang relihiyon nila, ano mang bisyo ang meron sila, walang itataboy si Jesus. Amen! 2 Corinthians 5:11. Sabi ng verse na to, since then we know what it is to fear the Lord. Since then we know what is the fear of God. What is the terror of God? Ano yung terror of God? Yung impyerno, yung parusa sa mga kasalanan. Pag na-realize mo na, mapupunta sila sa impyerno. Dahil wala sila kay Jesus. Pero mahal sila ni Jesus. Ikaw ate, halimbawa lang, yung kapitbahay mo, may malalang sakit. Mamamatay na siya. At nalaman mo yung gamot dun sa sakit niya. Meron ka nung gamot dun sa sakit niya. Meron ka. Alam mo, pag namatay siya, alam mo yung gamot, nasa iyo yung gamot. Hindi ba makukonsensya ka? Tama ba? Hindi ba? Ba't ko ba hindi binigay? Masyado akong busy. Ba't hindi ko siya tinulungan? Malulungkot ka. Nasa iyo yung solusyon sa problema nila. Nasa iyo yung daan para maligtas sila. Meron kang Jesus na pwedeng ibahagi sa kanila. Amen! Alam mo, ayain mo siya. Alam mo, sama ka sa cell group namin. Masaya doon. Hello? Ikaw na Kristiyanong kabataan na nakaupo dyan. Merong purpose yung buhay mo. Maniwala ka. Pati tuldok may purpose eh. Pati basahan may purpose. Imposibleng wala kang purpose. At alam mo, ang purpose ng Diyos sa buhay mo ay gamitin ka niya para maraming kabataan na mukhang patapon ay mapunta sa tamang landas at maligtas at wag mapunta sa impyerno. Gagamitin ka ng Diyos. Gagamitin ka ng Diyos. Pinapanood ka ng buong langit kung paano ka mag-win souls and make disciples. Kung paano mo sila kukulitin pumunta sa youth jam. Sino dito ang inaya ng kaibigan niya sa youth jam? Wow, mahal ka na kaibigan mo.
Dapat mag-thank you ka sa kanya mamaya. Salamat sa pag-invite, ha. Mahal ka ng kaibigan mo. Alam mo, sabi ng Bible, do not be foolish, but understand what the Lord's will is. Huwag kang mangmang. Huwag kang laro ng laro sa social media, online games, tapos puro tropa-tropa lang, pagsasayang ng oras, puro bisyo, puro ano. Wag mo sayangin yung oras mo. Do not be foolish, but understand what the will of the Lord is. Alam mo, paano maging wise? Paano ba yung wise? Well, kapag ka with honors ka, tingin sa'yo ng mga tao matalino ka. Tama ba? Ano yung sunod? With honors, with high honor. Ano yung matindi? With highest honors. Iba ka, bro. Highest honors? Sobrang talino nito. Grabe. Yun ang tingin ng mundo. Pero alam mo, tingin ni Jesus sa matalino. Kung ano talaga matalino sa paningin ng Diyos. Sa tingin ng Diyos, ang matalinong tao ay yung gagawin yung kalooban niya. At ang sabi ng Proverbs 11 verse 30, the fruit of the righteous is a tree of life, and he who wins souls is wise. Ano ibig sabihin? Yung matalino para kay Jesus, yun yung tao na nagdadala ng maraming souls. Yung magaling mong snatch ng soul. Para hindi sila mapunta sa apoy. Para kay Jesus, yun ang matalino. Sabi ng Daniel 12 verse 3, those who are wise, sila na magaling mag-win souls and make disciples, magaling mag-invite, magaling mag-share ng word ni Lord. Hindi kinahihiya si Jesus. Those who are wise will shine like the brightness of the heavens. And those who lead many to righteousness like the stars forever and ever. Ikaw yon, saka ako yon. Amen. Sabi ng Bible, meron ka matatanggap na soul winner's crown kapag ka dinala mo ang mga friends mo, mga kaibigan mo, pinsan mo, kamag-anak mo, kapitbahay mo, papunta kay Jesus. Doon sa krus, hindi nagbubiro si Jesus. Umiyak siya. At ang sabi niya, I thirst. Nauuhaw ako. Bukod sa literal na nauuhaw siya na maraming tao maligtas. Yun yung gusto niya. Kaya ngayon, gusto kong sabihin sa iyo, na nais ng Diyos, na buksan mo ang bibig mo, lakasan mo ang loob mo, ikwento mo si Jesus sa kanila. Ibahagi mo ang pag-ibig ni Jesus sa buhay ng ibang tao. Dali mo sila sa church. Ayayin mo sila sa youth jam kasi makikilala nila si Lord. Napakabuti ni Lord. Wala siyang katulad. Grabe siya magmahal. Lahat ng kasalanan kaya niyang burahin. Lahat ng kapalpakan mo nililimot niya. Lahat ng kailangan mo, tutugunin niya. Isang iyak mo lang sa kanya, pupunasan niya ang luha mo. Nandoon siya sa mga pagkakataon, wala kang kasama. Nandoon siya sa mga pagkakataon na hindi mo may kwento yung problema mo. Alam niya. At alam niya yung nararamdaman mo, hindi mo makainto sa iba. Alam niya. At sa iyong kaibigang hindi mangiiwan kahit anong mangyari. Hindi ka niya itataboy kahit marami ka ng kapalpakan sa buhay mo. Kita niya yung puso mo tuwing lalapit ka sa kanya na Jesus. Gusto sana kitang mahalin pa rin, Lord. Ayoko mapunta sa Lord. Kita ni Jesus yung puso. Nag-struggle ka man sa bisyo. O marami kang pagsubok sa buhay mo, hindi mo alam kung paano tatalunin. Mahal ka ni Jesus at gusto ka niyang tulungan. Ikaw na nakaupo dyan ngayon. Maring sabihin mo, Brad, gusto ko sana yung sinasabi mo kaso, hindi ko magagawa yan. Yung mag-aya, mag-invite, mag-share ng love ni Lord. Kasi Brad, ako mismo, wasak ako eh. Durog ako. Bihag ako. Paano ko tutulungan yung iba? Tama ka. Hindi mo sila matutulungan. Sabi kasi ni Jesus, pag yung taong bulag, inakay niya yung taong bulag, ano mangyayari? Yung taong bulag, inakay niya yung taong bulag, ano mangyayari? Pareho silang mahuhulog sa bangin. So, ang una mong kailangan gawin ay, bago ka maging soul snatcher, bago ka maging soul winner, bago ka gamitin ni Jesus, siguraduhin mo muna na hindi ka pupunta sa apoy. At gusto kong tawagan lahat ng nandito na sa tingin mo, hindi ka sigurado na mapupunta ka sa langit
Maaaring may mga sikretong kasalanan ka. May mga struggle ka. Pero narinig mo na yung tungkol kay Jesus. Pero alam mo sa sarili mo, pag nag-rapture, malamang iwan ako. Kahit Christian ako. Nagko-compromise ka. Hindi mo pa naisuko yung buhay mo kay Jesus. Hindi pa siya yung Lord ng buhay mo. Kung hindi ka sigurado na mapupunta ka sa langit, mamayang gabi, pag binawian ka ng Diyos ng buhay, wag naman sana, mahal ka ng Diyos. Lumapit ka dito at magpe-pray tayo. Hindi ko tinatawag lahat. Hindi ko po tinatawag lahat. Ang tinatawag ko po dito, magpe-pray tayo, yung hindi ka sigurado na sa langit ka pupunta. Kasi alam mo, may mga kasalanan ako. Lumapit ka na. Hindi ko tinatawag lahat ha, yung hindi lang sigurado. Walang sapilitan. Yung hindi lang sigurado na kinakabahan ako. Lahat kayo hindi sigurado. Malapit lang kayo dito. Oh Jesus, thank you po Lord. Marami po sa kanila ay hindi sigurado. Sige. Sige, guluhin niyo na yung upuan niyo. Iusog niyo na yung upuan niyo. Mahal ka ni Jesus. Pwede ba sabihin mo sa katabi mo, bigyan mo ako ng space. Walang problema magulo yung upuan, okay lang. Basta bigyan mo ako ng space at magpe-pray ako. Pwede pumikit tayong lahat. At itong oras na to, huwag mo nang pakialaman yung katabi mo. Mag-pray ka nang galing sa puso mo. At pumikit ka at sumunod ka sa akin. At sabihin mo, Lord Jesus, save me from the fires of hell. I don't want to go to hell. Jesus, patawarin niyo po ako. Ako po ay makasalanan. Kailangan po kita. Iligtas niyo po ako. Binubuksan ko po ang aking puso sa inyo. Ikaw na po ang aking maging Panginoon, Diyos at tagapagligtas ng aking buhay. Naniniwala po ako sa ginawa ninyo doon sa krus ng Kalbaryo. Salamat po, binayaran ninyo ang parusa ng kasalanan ko. Salamat po sa inyong sakripisyo. Salamat po sa buhay na walang hanggan. Salamat po sa inyong dakilang pag-ibig. I love you, Jesus. I will follow you all the way. I belong to you, Jesus. In Jesus' name, amen. Lord, pagpalain niyo po ang aking mga kapatid, Lord. Maranasan po nila, Lord, ang inyong kapangyarihan. Ang kapangyarihan ng banal na Espiritu na siyang sasama sa kanila araw-araw. Samahan niyo po sila. Magkaroon sila ng maraming tagumpay. Salamat, Lord, sa kasiguraduhan na binuran niyo na po lahat ng aming kasalanan. At mahal na mahal niyo kami. Thank you, Lord Jesus. Hindi na kami papuntang impyerno. Papunta na kami sa langit. Thank you, Lord, in Jesus' name. Amen.